Yo, what's up mga bro? Nandito naman tayo sa panibago na ating panggagatas at manggagatas tayo ng walang katapusan. Pero ang segment natin ngayon mga bro ay ang pinamagatang Usap nga tayo pre. Usap nga tayo pre. Usap nga tayo, pare. Na-inspired sa pag-usapan natin pare ni Sir Batas. Okay? So bago magsimula gusto ko lang pasalamatan lahat ng mga sponsor natin. Crown Manila, 74, Branded, yan, Black Manila, Hype Beat, Real Jokes. Maraming salamat sa lahat ng suporta. At saka para clothing yan, may padala sa akin noong nakaraan lang. Thank you. Ang ating guest for tonight, isa sa mga nagpasikat ng kantang Crazy Night. What's up? Nag-iisa, Maxi Fresco. What's up? What's up, bro? Pwede magpausok dito? Naku, baka madali tayo. Babe. Sige, pwede yan. Pasok yan, sige. So, ayun, kamusta? Good man, actually nasa studio ako ngayon. Recording session talaga kami katapos ng dalawa, kaya na-late ako mag-reply sa'yo, galing din ako labas. Alright. May mag-record akong isa sa mga artist na parang nasa paligid ko ngayon. Tapos yun, nandito tayo sa podcast niyo, kaya natigil muna. Okay. So, itutuloy niyo ulit pagkatapos na ito. Mamaya, tutuloy namin. Wala namang problema. Di naman kami nagmamadali. Okay, safe. Mabilisan lang naman to, bro. Mahihintay tayo ng mga bro natin dyan. Ngayon ano bang ano mo? Ha? Hindi tayo nagmamadali. Okay, safe. Bro, pasensya, sabi ko nasa ilalim ko na ito. Loko. Ayan, gusto ko lang malaman, ano bang pinagkakaabalahan ni Maxi Fresco ngayon? Ano bang pinagkakaabalahan? Sa inyo, ito parang vlog yung dati. Okay. Pare. Sige. Dito tayo sa studio ngayon, dito yung mic ko, yung PC ko. Dito yung mga paninda ko. Nawala na. Okay. Ubus na. Nakit dito, ganyan. So, yun yung pinag-aabala ko ngayon. Studio. Kami yung binibenta kung ano-ano mga produkto na basta, alam nyo na yun. Kasi. Tapos, siguro yung pinaka-core na inaaral ko talaga ngayon, mixing. Okay, Mix and master about beat, mga ganun. So, actually, araw nasa studio lang talaga ako. Hindi ako lumalabas eh. So, ano ngayon talaga focus ka sa music? Talaga ako lumalabas ngayon. Studio, shipment, gano'n, LBC. Paulit-ulit na buhay lang. Ganun lang. Halos pareho rin tayo ng lakad bro. Kaya lang, syempre ako ngayon, sinisingit-singit ko yung music. Pero more on battle rap ako. Kapag wala akong battle, ganyan din. May mga paninda rin ako, iba-iba. O anong makita ko pwedeng ibenta, bro, yun, binibenta ko yun. Kung makita ko na pwede kong ibenta yung tropa, ibebenta ko tropa eh. Para pumera eh. Hindi, joke lang. Pero ayun, kahit ano ibenta, motor, pyesa ng PC, cellphone, lahat ng makita ko sa marketplace na talagang pwedeng pagkakitaan, bro. Lahat yan, inaaral ko maigi paano ko out sa akin yan. So, pag dumating yung punto na malapit na akong bumatil, nahihinto ako diyan. So, ang nangyayari is nawawalan ako ng nasi-short ako ng budget, kaka-focus sa laban. Pero sa akin din, para sa akin din may mga moments na mahihinto mo talaga yung yung negosyo, 'di ba, bilang artist. Pero sa akin talaga, si Summer, yung partner ko ngayon, yung kasama kong babae ngayon, di ba? Ano talaga kumbaga, alam niya rin yung position ko, alam niya rin yung lugar kung nasan ako ngayon sa scene, anong posisyon ng karir ko, yung kailangan posan. So, ang nangyari, hindi ko siya nahihinto kasi may ibang sinasalo niya talaga. Yun ang maganda. Kumbaga para mag-grow ang isang artist o isang entrepreneur, dapat may partner kang sumusuporta. Ako, mag-isa lang din. Panigurado may panahon na mahihinto din siya eh. Mismo. Pero buti may sumasalo eh. Biruin mo, ito bro, isipin mo na lang kung ikaw napunta ka sa partner na talagang ang galawan, bitch na hoe. Alam mo kung saan makukuha mo lang sa kung saan inuman. Bro, hindi kayo tutulungan niya mag-grow. Ang tulong niya na gagawin sa iyo, siguro ang pinaka the best na yung satisfaction. Pagkatapos noon, tutulungan niya ubusin lahat ng meron ka. Ganoon. Yan kasi yung parang isa sa
nabulag yung mga tangina hindi ako nagbibigay ng opinion na magaling o wala akong pakialam sa opinion nyo rin yung lahat. Pero para sa akin naman, para siyang ano para sa, yung mga kabataan kasi ngayon, hindi mo rin naman masisi. At wala akong sinisising ibang artist kung bakit naging gano'n. Okay. So, sila sa babae talaga ngayon, kasi lyrics nasa lyrics di ba? Tsaka, exist talaga na bitch yung mga babae, di ba? Tingin ko doon nga nagkakamali yung yung mga kabataan kasi marami kang makikitang nag-aalpa-alpa ngayon Okay. Tingin ko doon nga sila nagkakamali kung bakit ganun yung tingin nila sa mga babae na lahat pare-parehas. Kasi pare-parehas nilang ituring lahat bitch at hoe para sa kanila lahat ng babae. Kasi para mapasunod mo yung babae, para sa obserbasyon ko lang naman, parang pakiramdam nila kailangan nilang ituring yung babae nila na bitch para din sila. Yung down ba na parang aso. Okay. Ganun ang dami kong babaeng nakakasama, puki na sa studio, sa bahay, pag lumalabas ako, yung natutulog dito, katabi ni Summer, alam mo yung mga ganun, pero hindi yun, kahit si Summer, hindi naman bitch turing ko dyan Okay, tama, hindi dapat. Diba? Pero ang nangyari kasi sa generation ngayon, parang pakiramdam nila para maging alpha sila. Kailangan bitch yung partner. Pero ang puti nun, tangina kailangan pa ma-validate yung power mo bilang lalaki na kailangan sumunod sa yung babae na para siyang bitch. Hindi. Tangina ako hindi pa ako magsasabi kay Summer, wala talagang intimidation na nangyayari. Tangina alam niya na yung gagawin Mismo. Ayun ang kagandahan. Kapag kapag kunyari nandun ka na sa sistemang alam mong all goods ka, talagang jackpot ka na sa naging partner mo na talagang walang ibang goal kundi papunta sa taas, dapat hindi mo na pakawalan. Para talagang tanggapin at lahat ng lalaki putang ina na-attract sa dede at ayun talaga ayun talaga ang pinakamatinding temptasyon ganito ko siya ginawa. Hindi ko naman sinasabing tama ako, applicable sa lahat. Sinasabing ko nun. Hindi rin ako aral. Pero, ang ginawa ko kasi, inaamin ko talaga kay Summer, tangina laki ng pit, ang ganda na ito, bagay sa anyo. Kahit naglalakad kami sa mall, tatawagin ko sa amin, ang ganda ng mukha no. Parang ganun, may papapuntahin ako dito, gagi, ang ganda. Parang siya, bagay talaga siya sa ganito. Bagay talaga siya. Tapos nakagawa, minsan, nagkakaroon kami ng pera dahil doon. Hindi mo magre-reels ako kasama yung babae niyo na kinaibigan ko lang. Tangina mo yung mga lalaki naman na to, bili ng bili. Sa ganung paraan ko siya nagagamit, hindi sa kung ano-ano man. Okay. Tama. Ang ganda nun. Kasi kumbaga parang yung partner mo, alam niya kung paano tumatakbo yung sistema mo. Alam din niya kung hanggang saan yung limit at alam din niya na hindi mo lalagpasan yung boundaries. Ganun. Ang ganda nun. Sobrang solid talaga. Walang niya wala kami ganun Okay. Pero alam niya kasi na kahit ako sa sarili ko, hindi niya alam Ako alam ko sa sarili ko kung hanggang saan talaga. Okay. Kahit ko bilang artista, may mag-aaya sa yung kantutan sa bar, papahig ka ba agad? Depende. Hindi na mamaya, ganyan pa. Depende. Malalaman mo lang sa itsura yun, dumuano yun. Pero pag alam mong panalo ka talaga, di ba? Ipokrito tayo dito kung hindi tayo hindi. Ay, sabagay. Pero depende rin panalo ba to? Mukha ba itong may gripo? Siguro pag panalo, sige, yan natin. Diba? Putangina. Pero ayun nga, putangina, solid ng kumbaga parang ang sistema mo ngayon at saka ng status mo kung nasa ka man ngayon, bro, no? Pero, ayun lang, matanong ko lang, di ba nung, dapat matatry mo yung battle rap nung na-match up kay Mano? Oo. Nasulatan ko na ng tatlong round yun. Okay. Mano, men, putang ina. Grabe, sobrang excited ko dun dahil iba yung respeto ko rin dun sa hindi pa kami nag-meet nun niya. Kami malayo rin kasi si Mano. Ni Tuldok, wala talaga pag-uusap nun. Kaya, so, excited talaga ako kasi, tangina, alam mo yung pinagandaan ko talaga to the point na wala na akong ibang ginawa kundi yung sulat na yun.
Pero Oo. rest in peace, man. Oo, rest in peace, ano. But, Muntik na ako ano na? muntik na ako mag-battle rap. After nung laban namin ni Romano, ang ipapalit sana doon si Unico. Ano, paanong nangyari? Anong naging system? Hindi ko feel eh. Ikaw na yung umayaw. Parang hindi naman sa hindi umayaw, pero hindi ko na lang din in-insist ba na Okay. tuloy natin. Hindi na lang, kumbaga parang ano, na ano na lang din, kumbaga parang nabaon na lang din sa ano, hindi na siya na ano, hindi ba kayo tinanong ng organizer kung ano, giba natin to na Nasikaso siya. Alam mo yung nasikaso siya, pero parang hindi ko hindi. First battle ko yun eh, di ba? Kumbaga, parang hindi mo ramdam, no? Ramdam eh. Pero yun nga. Ilan naman? Pero ano kumbaga parang nung si Mano yung tinapat sa'yo, excited ka naman. Pungin na talaga. Alam ko si Kayram, na ano ni Kayram yung sulat ko dun eh. Napakinggan niya yung sulat. Napakinggan niya. Kinausap din ako ni Kayram, tapos pinarinig ko sa kanya yung sulat. Talagang diin talaga kami. Tangin na, sayang no? Tangin na, kung natuloy sana yun. Damn! Tangin na. Di, ano na, naging excited din ako doon, Ber, kasi gusto kong maintindihan. Kumbaga, gusto kong maintindihan paano mag-transition yung isang, ano, yung, kumbaga parang in demand. Sulat nga, pwede ko spit dito. Wag, gagi. Sayang, gagi. sayang. Wala. Naging excited lang ako kasi hindi natin, kumbaga parang, aminin na natin, isa ka sa mga maiinit sa, sa eksena ng, ng music. Ngayon, paano ka magta-transition sa battle rap? Yun yung gusto kong makita. Kasi, pag galing sa battle rap, papuntang music, ang hirap itawid. Kumbaga, kahit buusan mo ng effort, hindi siya basta-basta ganun na porkit kilala ka sa battle rap, magkiklik ka sa music, hindi siya ganun. Kaya, gusto kong malaman yung transition. Dati kasi, masali rin ako ng mga battle talaga. Oh? Nakasabay ko dati si sa Cavite, si Master P, si Makiri. Hindi lang kami nagka-bracket, pero si Kayram. Si Kayram nun. Makirima. Makirima, tropa yan. Nung panahon na kumukontes ako, isa yan sa mga naging dikit-dikit ko rin. Ano? Yata nag-champion din ako, kaya hindi na bago once na nag-transition ako sa battle rap. Parang bago na talaga may ano ka na rin, may ano na rin sa sistema mo na na battle rap, no? Nakapag ano ka na pala, naka-experience ka na. Pagkahili ko sa rap, doon nagsimula sa battle. Oh? Doon na. Wala bata ako battle. Puta, okay pala, may experience, may history ka pala ng battle rap. Paano nangyari? Ba't di mo natuloy? I mean, ang nangyari kasi kaya ako nag-rap kasi napanood ko yung Flip Top. 2010 to 2000. Dalawa part pa yun eh, part 1, part 2. So parang pinuputol ba? Igil yung pangalan nila, di ba? Yung Slack Ones, gano'n. May music. Dude, may music na gano'n na. Kala ko Flip Top lang talaga, tapos may music palang rap talaga. Yun, doon na. Kaya rap battle, di talaga siya bago rin sa akin. Okay. Isa ka rin sa mga naging hip-hop dahil sa Flip Top. Parang ganun siguro. Solid. Okay, Flip Top, ako aminado ko rin na isa yung Flip Top sa nagpatibay talaga ng pagiging hip-hop ko. Pero, naging hip-hop ako dahil sa 187. Yun talaga, wala akong itatago talagang 187. Sunod na, napahinggan ko na yung 187. Ayan, My Game, utang na, tsaka Mason Karet, Buhay ng Gangsta, yan, dyan na. Yan siya. Tangina, solid pare. Putang ngayon ko lang nalaman na may may backstory ka pala sa sa battle rap. Pero ayun nga, kung tingin mo kung ayun ang tinuloy mo, magki-click kaya yung isang Maxi Fresco. Rap battle? As in yun, doon ako nagsimula talaga? Oo, kung yun ang sinundan mong Siguro, tingin ko, isipin ko talaga technical, tingin ko hindi. Baka hindi pa ako nagkaroon ng career. Okay. O sa bagay kasi yung yung kanta mong Crazy Night, ayun din talaga nagpainit sa'yo, talagang boom. Tapos mahabog ka bigla. Hindi naman sa ganun, kasi
Yung pagka-discover ko kasi sa rap battle that time, wala talagang guide, walang tropa, wala Oo. tropa sa paligid ko na nanonood ng gano'n. So, baka ang mangyari, kung pinursige ko yung pagiging rap MC o rap battle MC, yung style ko, kung ano lang rin yung style na napapanood ko kasi wala talaga ako idea. So, Okay. pwedeng maging clown ako dun, di ba? So, parang gano'n. So, yun lang naman. Okay, okay. In-adapt ko lang yung style nila. Okay, tama, tama. Bale, yun Tama ako kasi eh. sa pagka nag-uumpisa, ano ayun ang pinaka ano mo, preference mo sa sa bubuuin mong imahe. Kumbaga parang kung paano mo titimplahin yung style mo, lahat mag-uumpisa sa kung sino yung mga napapanood mo. Ganon din sa music, di ba? Kung sino yung nakakapag-inspira sa yun yung magpupush para makagawa ng music. Minsan nga puta sa sobrang idol mo, minsan halos makopya mo na yung tono, yung Ganun. sulat. Ayun, tama din naman. Pero kumbaga parang ang gusto kong malaman is yung confidence ba sa loob mo na kung yun yung pinasok mo, yung battle rap lang ang yung diniretso mo. Tingin mo kaya may future o may Oh yeah, tingin ko lang, kaya ko rin talaga manlabon doon kung tutuusin, tingin ko. hindi naman malabo Para kasi sa akin lang may hindi, sipag ka rin eh. hindi sa walang kung ano ng bullshit. Para sa akin lang naman yun. Para Hmm. tiwala ko lang sa sarili ko, kaya ko talaga manlabon rap battle Wala kung wala sakali. naman wala naman imposible, bro. Kasi ako, putang ina, bago pumasok ng flip top, bro, simpleng kontesero lang ako. Alam mo, J. Christ yan. Mm. Pero, bumabattle na ako noon. Bumabattle, bago ako pumasok ng laglagan ng mga freestyle. Bumabattle na ako ng acapella noon. Hininto ko lang kasi parang, putang na, bullshit to. Ilan taon na, wala nangyayari. So, ginawa ko, Mm. battle na lang ako. Inaya ako ng isang kagrupo ko dati na, tara, testing mo yung pagkabagot mo dito sa laglagan, freestyle ka dyan. So, doon ko na lang nilalagay sana yung oras ko. Yung pagkapasok ko sa flip top, ano siya, naging accidentally lang, parang hindi talaga sadya. Mm. Meron lang, Mm. meron lang akong kaaway noon, bro. Gusto ko lang talagang gulpihin doon sa venue. Pinuntahan namin doon, 6 kami. Ngayon, pagpunta ko doon, bro, hindi siya tumuloy. Puki ng ina. Yung ano na yun, yung tryouts na yun, doon talaga, ang pagkakalam ko, pupunta sila sabay-sabay. Doon ko sana bibingguhin. Wala, hindi Mm. pumunta. Ngayon, nung hindi sila pumunta, puta, biglang in-announce doon na na may tryouts, may wild card, na pag nag-freestyle ka doon, makakapasok ka. Puta, doon ako nakapasok. Mm. Doon ako nakapasok. Ngayon nung nakapasok na ako, puta, parang yung galit ko unti-unting nawala. Puta, tuloy-tuloy hanggang sa, yun na, the rest is history na. Okay na. Di ba? Hindi mo akalain Yes. eh. Kumbaga parang, Unexpected talaga yun, no? hmm, Unexpected talaga. di siya kumbaga parang hindi siya planado eh. Kumbaga parang, wala lang, napaano lang ako doon dahil puta, galit na galit ako, tapos biglang hindi mo akalain na, yung galit na yun, dadalhin ako sa kung saan ako ngayon, di ba? So, ayun, kumbaga parang kung sa'yo nangyari yun, kumbaga alam mo sa sarili mo, may backstory ka na sa battle rap. Hindi imposible kasi yung Motus na liga, siguro Mm. 80%, Yun, ano 80%, nga yun, muntik na rin ako lumaban dun. oh, di ba? Motus, 80% ng Charisma, mga si MC doon, Charisma, dalawa bro, kami ni ah. Charisma. Kakarisma. Kaso, may pinag-usapan kami ni Charisma, kaya hindi natuloy din yun. Okay. Pero sinong kumausap sa inyo na ano? I-share nan kumausap yata sa akin. Ay, pulo yun, pulo. Pulo pala, hindi pala Motus. Pulo yun. So, munti ka na rin pala ng ako. Solid. M-site sa Motus, di ba? M-site, tama ba? Motus. Ay, nag-uusap rin pala kami dun tong. Okay. Talagang ano ka rin pala talaga dun. So, Dasa. ito naman. Gusto ko rin maintindihan paano nabuo yung Crazy Night. Yun. Gusto kong maano yun. Gusto kong anong mo nun? Kumbaga parang, nung panahon na sinusulat mo yun, anong pumapasok sa isip mo? No, kasi yun eh. Nung panahon kasi na yun, nagtatrabaho ako ng barista ako nun eh. Okay.
sa Makati, barista ako noon. Tapos, pero matagal na rin kami nag-rap kasi kasama ko rin sila Ghetto Gecko, 1096 sa Mandaluyong, di ba? That time magkakasama kami. Tapos lumipat ako, nakinig kami ng music, tapos parang may kulang sa scene sa Pilipinas pa. Pinakinggan ko yung kanta, may napakinggan ako kanta nun kay Abra yata yun. Okay. Kasi given kay Glock 9, napakagaling ng storytelling di ba? Tapos ayun, pinakinggan ko yung mga kanta dati. As in yung mga hit nila nung panahon ng alam ba nauso yung hipon, yung payphone na hipon? Dahil isang hipon yung panahon ni Rex Cantatero. Green Department. Alam mo yun? Parang Green Department. Pero hindi ko taon. Diba Parang yun yung mga kapusukan ng mga kanta nila Abra? Mga 10 yata. 10, 11. Nila Abra, Ronelli. Tapos yun, pinakinggan ko yung mga lumang kanta na yun. Nag-backtrack ako sa roots. Storytelling lahat. Lahat ng kanta, storytelling. Sabi ko, putang ina. Papahinggan mo lang talaga. Storya talaga lahat ng kanta dati. Tama. Yun, tapos nag-isip ako, sa new generation, walang nagsustorytelling. Tapos yung pagka-storytelling mo pa, pasok na sa new wave. Yun nga yung sabi ko, walang nagsustorytelling ngayon. Marami tayong experience sa street na gusto nating ikwento. Hindi naman sa kunwari sila Glock 9, sila Abra. Yung mga storytelling nila kasi, pasok sa mainstream, pang TV, pasok di ba? Walang ganong storytelling na hindi pasok doon. Alam mo yung underground na kwento natin yung street talaga, yung nangyari talaga, tangina. Sabihin natin talaga yung explicit word. Okay. Kasi yun, naisip ko muna yun gawin na parang tangina walang nagsustorytelling ngayon. Nagtatrabaho barista nun Yung mga katrabaho ko nun sa kumpanya na yon, hindi na ako pinagtatrabaho. Okay. Bakit? Lagi, wala. Sige, doon ka na lang, gawin mo na lang yung kanta na yan. Hindi ako, yung pakiramdam ko bilang, wala naman ako nun hindi ako kilala nun. Wala akong kwenta, parang ganun pa. Ganun yung mga katrabaho ko. Lalo talaga ako nagkaroon ng gasolina na putang ina, parang may something na nangyari, tutuloy ko tong storytelling na to. Ayun, tapos nag-isip kami ng simula, which is, inisip ko yung, kasi wala akong experience Ang sa isip ko, paano ko bibigyan ng vibe yung ganitong kanta? Kaya naisip ko yung isang gabi. Okay. Kasi once na gabi, yung senaryo, tangina-matic na dark na yung kasunod niya. Parang something na mas na krimen na o ano man yung kasunod niya. Kasi isang gabi. Yun. After naisip ko yung word na isang gabi, doon na nag-apply lahat ng mga, multi ko ba to? Isang gabi, nasa tabi, blah, 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 shit. Tapos, eto makulit yan, may apartment kasi ako, from Mandaluyong, umiwalay ako kay Lageko, may apartment ako nun sa Santa Ana, sa Punta. Okay. May isa akong tropa doon na walang cellphone, walang kahit ano, pero yung tropa ko na yun, sumama siya sa akin, umalis siya sa pamilya niya, nag-Cavite. Sabi ko, sama ka na sa akin, wala talagang kasiguraduhan. Okay. Sumama siya sa akin, hindi yun, trabaho ko, pakrap ako. Kada uwi ko galing trabaho, may nasusulat ako sa trabaho. Pag uwi ko dun sa apartment niya yun, ipaparinig ko dun sa kasama ko na yun. Okay. Patulala lang siya sa apartment niya, inaantay niya lang ako makauwi, wala siyang cellphone o kahit wala kaming pera. Putang ina, tas pag uwi ko, eto na, may nasulat na ako, isang gabi, nasa tabi, bla 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 bla. Okay. Tapos nung nabuo ko na yun, sabi ko dun sa tropa ko na yun, yung Rollin' November, di ba na parang naging yung video na yun, trending yun. Sabi ko sa tropa ko na yun, wala kaming pang record walang nagtitiwala sa akin that time Okay. Dami kong kinontak nun, ba pwede nga, wala. Kasi yun, sabi ko na lang sa tropa, videoan mo na nga lang ako, ilabas na lang natin to, raw na lang raw. Parang nagkikwento lang ako kasi storytelling naman siya so okay lang na raw yan, putang ina. Okay. Mahalaga yung kwento. Mismo. Binidyoan niya ako. Sabi ko lang, Rollin' November. Rollin' na. Doon na siya nag-start. Pag nilabas ko yun siya, may pangyayari sa akin sobrang sama talaga nung panahon na yun. Pero nasa isip ko, kailangan ko siya ilabas. Okay. Kasi may nangyaring problema nun sa family side. Sobrang lala talaga. Habang nasa biyahe ako, wala na. Hindi ako nakapag-cellphone nung nandun na ako sa pinuntahan ko. Sa madaling umaga, sabi, huwag parang, wasak ka nun, huwag parang mula ka sa wala ulirat. talaga. Wasak. Putang ina. Tapos, ang nangyari nun, gising ko nung umaga, viral na siya. Kailangan ko, nagtaka ako kasi pagsakay ko ng jeep nun, may nagpa-picture sa akin. Okay.
Ang bilis, Hindi no? ko alam na, hindi ko pa alam na viral na siya. Nung may nagpa-picture sa akin, bakit? Pagtingin ko ng Facebook, boom, putang ina, sabi ko, damn! Yun na. Tapos syempre, since nag-viral siya, nung walang nagtitiwala sa akin nung ginawa ko yun, dami na lumapit. Doon ko na siya nabuo. Okay. Alam mo na yung mga ganun. Tapos Dami na mag-chat. Nagawa mo ng kanta, nagawa mo na ng music video. Nagawa ko na ng kanta, music video. Sa cellphone namin na-record yun. Hindi, yung music video nun, sino nag-ano nun? Sino nag-shoot nun? Jardine Serrano, ano yun, parang ex-bill na i-interviewin nila ako, tapos yung kapalit, music video. shootan nila, music video. Putang na, ayos, no? Pero eto, gusto ko lang din maano na, syempre, kumbaga parang tinagos mo yun na from zero to lupit eh. Parang tinagos mo na ganun eh. Anong pinakaunang experience na culture shock ba nung nakita mo na putang ina, eto pala yung pagkilala ka sa eksena. Ganto pala siya. Paano mo nung natagos ko na siya? Wala, hindi kami nakaranas ng culture shock kasi ako na naman, di ako nakaranas ng ganun. Okay. Kasi, di ba, nagpe-freestyle ako dati. Okay. Sa Cavite ako naglalagay. Iba yung hip-hop sa Cavite. Iba-iba. Basta, iba. So, hindi ako na culture shock kasi nakapag-ready na ako eh. Nag-ingay lika kami, nagbabad kami sa ingay lika. Napaka-solid na lugar. Ingay lika, iba ang hip-hop dyan. Iba rin ang hip-hop sa may bandang Silang. Iba rin yung hip-hop ng Bulihan. Iba rin yung hip-hop malapit sa Laguna, sa Binyan. Iba rin doon. Pag galing ka nga ng Cavite yung hip-hop sa Cavite, tapos bigla kang pumutok, di ka maku-culture shock. Putang ina. Sa Cavite, putang ina, ang lala ng hip-hop eh. Kumbaga parang, kaya nung natagos namin, ready na rin talaga kami. Sige ko, lagi niya rin sinasabi sa akin dati yun na natural na talaga, mangyayari na talaga siya. No. Tunog mayabang lang siya ya. Pero nung nilabas talaga namin yung kanta na yun, yung ginagawa ko talaga yung Crazy Night, alam na talaga namin mangyayari. Promise, mamatay man. Kumbaga napag-uusapan na namin na ito talaga yun. Nasilip nyo na. Ito na yung magbabago ng buhay. Diba minsan may napi-feel kapag nag-record ka, tangina ito yun. Pero hindi. Yung mga panahon na yun, feel talaga namin, ito talaga yun. Kasi nung nilabas ko yung kanta na yun, walang masyadong, actually wala nga eh. Walang geng-geng eh. Na new gen na new generation na. Siyempre tayo na idol natin yung mga gangster rap dati. Kumbaga, ano yun eh, alam mo medyo pandemic yun eh. Nung mga panahon na yun, walang basta wala. So alam na namin na pag nilabas ko yun, walang new generation gangster rap nung panahon na yun. Putang ina. Yun na yun. Pasok, ang ganda rin ng timing, no? Putang ina. Ang ganda ng timing, tama yung term. Ang ganda ng timing. Pasok. So, kasi yun, nagkasunod-sunod na drill, nagkasunod-sunod na lahat. Actually, yung pag-usbong niya, tangina hindi rin sa pag-ana. Napag-usapan na namin nung kasama ko yan dun sa apartment na yun, si Buds, shout out kay Buds. Napag-usapan na namin na ito na mangyayari dyan, yung patayan, mag-aaway-aaway na yung mga new gen rapper. Tangina nung nakita namin yun, dun na ako lalong hindi nagpanic kasi sa isip ko, nasa tamang way ako, putang ina. Mismo, putang ina. Ang lang, kumbaga ang angas lang din ng pagkaka-predict nyo dun sa na yun. Kasi, totoo, may mga track ka na na parang pagkatapos mo i-record, parang ang putang ina, ito na yun Mukhang pero hindi. Yun. Pero pag-upload, madidisappoint ka eh. Kumbaga parang, Di pala ganun. So, kung paano nyo siya pinredict, ang ganda lang kasi yung timing, tama eh. Wala doon eh. Wala pang gengeng. Ang weirdo ng process kung pag-uusapan pa natin kung paano talaga. Pero that time, meron akong 3,000 followers sa Facebook noon. Tas, as in ganito yung nangyari. Kukwento ko lang konti. Scroll kami sa page ko, tapos tinignan ko ilan yung likers. 50, 100, 30, ganun-ganun lang yung react ng mga post ko. Sabi ko dun sa tropa, kung ganito yung average na nagre-react na nakakakita ng post ko, yung 30 na nagre-react, kailangan mapapindot natin ng share button yan. Tama. Kaya kami nakagawa ng ganun, na parang ka-share siya, parang ganun. Kasi yun yung meron kami, 30 na reacts, putangin na paano natin papalawakin nyo? Wala namang may paki sa atin. Mismo. Inisip na namin paano namin mapapapindot ng share. Kumbaga, ina-appreciate namin yung pagiging maliit namin ng panahon na yun. Putang ina. Ina-appreciate namin. Tapos,
tapos hinanap namin yung brighter side nun. Kunwari, may sampung kapitbahay ka na naniniwala sa paninda mo. Diba? Paano mo sila mapapabili? Naniniwala sa yan. Kailangan mo lang sila hainan nung kabili-bili. Mismo. Yung 30 na yun. So, yun namin siya iniisip. Tangina, ganun ko siya iniisip na sobrang technical sa point na kahit galing kami street, parang ang corny, kung titignan mo, tangina, iniisip nyo yun. Iniisip talaga namin yun kasi gusto namin matagos. No, hindi at saka hindi lahat nag-aaroon ng opportunity tumagos. Ang hirap Yeah, tangina, tingin ko nga kasi hindi lang na-appreciate kasi ng mga nagsisimulang artist. Hindi, ako, nandadaanan ko na yung downfall na yun, sa totoo lang. Medyo nagkaroon din ako ng emotional battle these days tungkol dyan. Okay. Pero yung mga artist kasi ngayon kunwari 20 reacts, 50 reacts lang, nalulungkot na sila Kuya, paano kaya tayo, mag-iisip sila ng next move, na paano kaya tayo makaka-viral? Tangina mo. Ang isipin mo, ganito, kunwari may paninda kang ginawa, nilabas mo yung paninda mo, walang bumili. Imbes na mag-isip ka ng, ano kaya next product natin para, gago, isipin mo muna kung bakit hindi nila binili. Okay, oo. Kunwari, masarap talaga yung pagkain. Ilabas mo yung pagkain, paninda mo, walang bumili, pero alam mong masarap tiwala ka sa sarili mo, pero dahil hindi binili, mag-iiba ka na ng paninda. Ayaw mo na tuloy, tas gano'n na ng paulit-ulit lang kasi hindi mo muna in-appreciate yung liit na kung gaano kakaliit ngayon. Appreciate mo muna na maliit ka, intindihin mo, tanggapin mo at maging masaya ka doon, tapos tignan mo yung brighter side niya. Ngayon, pag nakuha mo na yun, tangina, hindi nila binili iisipin mo kung bakit di nila binili yun. Andun yung sagot. Okay, putang ina, Hindi nila binili. Tangina, baka yung packaging, gago, may kalawang. Sarap na, pero dahil hindi siya mukhang hindi siya nakakaakit sa mata. Pero ganun, kumbaga, diba? paano mo pagtutugmain yung quality ng loob dun sa kung paano pang-akit ng mata. Kailangan magtugma siya para siya i-appreciate. Pag binili yan kasi merong magaling sa pang-akit ng mata pero yung quality ng loob sablay. So pag binili yun, isipin mo yung pagbukas, madidismaya sa loob. mo Paano kung yung mga napag-combo sila? Tama. Diba yung mga big companies, kunwari, sabihin na nating Zesto, pag hindi bumenta yung product nila na juice, ay hindi naman gagawa ng product yan maghahanap yan ng paano natin i-market to. Maghahanap sila ng ibang way, bakit hindi nila nakikita to, gagi? Tatry pa rin nila muna bago nila i-phase out yung product, pero mostly hindi naman natin nababalitaan yung phase out putang ina papa-commercial nila sa TV, papainom nila kay ganito, papadala sila. So may mga ganun, hindi porket nag-fail yung product mo, pangit na yung lasa niyan. Mismo. Hindi mo lang pinapakita, putang ina kasi. Ganun lang siya. Putang ina, wise words from Maxi Fresco, mga bro, puking ina. Kumbaga parang kumbaga parang maganda rin talaga na mo siya, kung ano lang yung makuha mo, kung ano lang yung matanggap mo kung ano lang yung sukli na makuha mo sa nilatag mo, mas maganda ma-appreciate mo talaga siya. Kasi kung hindi mo siya ma-appreciate, wala ang mangyayari. Kumbaga parang hindi ka magkakaroon ng apoy Hindi ka magkakaroon ng... Appreciate mo yung maliliit. Mismo. Parang kang nag-gym ba, di ba? Muna. Magaan-gaan lang muna. Tapos next time tayo, pabigat na ng pabigat yung dinadala mo. Hindi mo na napapansin, ang gaan na nung mabigat. Mismo. Kasi pero hindi pwede mabigat agad. Putang ina, kumbaga parang mawawala ka sa trail. Putang ina, ang ganda nun. Ganun lang. Ang solid. Ganun lang iniisip ko hanggang ngayon. Kaya di ako nagpapanik. Ang solid nun. Pero eto, kumbaga parang kailan mo ngayon ba focus ka na ulit sa music o medyo 50-50 ka muna sa hustle? Wala namang 50-50. Hindi na-focus talaga ako sa music as in. Meron tayo ang galing nga nagagalawan niya talaga yung mga dapat. Putang ina, ang ganda. Sipag mo pare. Napakasipag mo. Sa music talaga. Hindi nga ako lumalabas yan. Tayo na. Parang halos masabi ko na wala akong tropa na sa eksena ngayon. Wala, hindi sa ka-bad blood ko sila, pero masasabi ko na wala akong kasama ngayon. Ganun. Okay. Putang ina, ang solid lang din kasi pagka minsan, mag-isa ka tapos hinahanap mo yung kumbaga parang yung gusto mo talagang gawin. Doon mo magagawa minsan yung mga yung mga maaangas na bagay, yung mga malulupit na bagay. Doon siya nabubuo.
kapag walang distraction sa paligid. Kasi minsan, yung simpleng inuman na yan, kinakancel niyan yung yung creativity na pwede mo magawa eh. Talaga yan. Diba? Totoo yun. Totoo yan. Pero, kung nandito ka lang sa, kumbaga sa comfort zone mo, kumbaga, kahit comfort zone mo yan, basta mag-isa ka, may curiosity ka minsan na parang, puta, ano kaya kung i-try ko to? May what if yan eh. May what if na lagi nasa utak mo na paano kung yung tinry mo na yun pala yung magpapabago sa'yo. Na hindi mo ginawa dahil nayaya ka ng inuman, nahata ka sa inuman. Di ba? Totoo yun yan. Pero ganun talaga. Tayo na pag may nag-aaya sa akin, kapera ba tayo dyan? Hindi, kung talaga wala talagang benepisyo, hindi ko talaga nakikita pa sa ngayon eh. Sa ngayon, pero siguro soon, lalabas talaga ako ng lalabas. Pero ngayon, dinidikdik ko talaga sarili ko muna eh. Oo, putang ina. Kailangan. Ganyan, kahit ako eh. Putang ina. Pero mga gig, di ka ba nakatanggap ng mga gig ulit ngayon? Mga ganun? Hindi ako nagtatanggap ng gig ngayon eh. Ang ginagawa namin, 6 digit ko yung TF ko para wala talagang, alam mo yun, hindi kami umihindi, pero presyong panghindian. Kaso may kumakagat. Nakaraan, may kumagat, di ba? Di tayo na game. Pero kung hindi, I mean, marami silang sasabihin sa 6 digit na TF, sa totoo lang, kung nasan ako sa posisyon yun, naiintindihan ko yun. Naiintindihan ko rin yung tao kung magre-react sila, putang ina, 6 digit ang puta. Pero, yun kasi yung way namin para mag-building kami ng value eh. Mismo. Kung ayaw nyo, wag. Kasi wala namang problema, hindi naman kami nag-aabol sa TF na yan, putang ina yan. Kung ayaw nyo, wag. Kung gusto nyo, edi tara, game. Pero kung ako tatanungin, kung kunyari, yung TF ko sa battle rap, makukuha ko sa music, mag-music na talaga ako. Focus ako music, baka hindi na ako bumatil. Kasi, bro, putang ina, yung puso ko talaga, gusto na talaga music eh. Gusto ko na, ang hirap lang tagusin, ang hirap lang, hindi ko pwedeng pabayaan basta-basta yung battle rap dahil, men, ito yung nagbigay sa akin ng ilaw eh. Parang nilagay ako na ito sa sa stable na pwesto. Kumbaga parang hindi ko siya basta-basta pwedeng talikuran ng gano'n na dahil lang sa gusto ko mag-music or ano eh. Kumbaga parang ano lang din, parang utang na loob. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Kahit anong mangyari. Pero dadating yung panahon na hindi na ako uubra bumatil eh. Alam mo yun? So, kailangan ko ng mga catalog. Kailangan ko na music, yung talaga. Yung unang-una kong inayawan, kailangan kong balikan. Kasi alam ko sa sarili ko na putangin na mawala man ako yung music, putangin na 10 years, 20 years, 120 years, hindi ano yan dyan. Andyan lang yan. Putangin na patuloy na gagawa ng pera yan kundi man sa akin sa pamilya ko, bro. Lalo sa'yo din, di ba? Talaga. Hindi na mawawala yun. Kumbaga parang money making machine na yan na nandyan lang sa internet. Para sa pamilya natin. Endgame ko kasi nakikita ko sarili ko, hindi na ako nag-rap eh. Yun yung tinatrabaho ngayon na hindi ko na kailangan mag-rap. Talagang na lang, kumbaga enjoy mo na yung Pero maganda yun, mo yun, makapag-set ng kumbaga parang pagdating ko ng 33 o pagdating ko ng 34, dapat itong numbers na to nasa akin na. Dapat hindi na ako nag-rap. Dapat ganito, ganyan. Pag yun, nasa pool mo bro, o lumagpas ka man, ma-delay lang ng konti, 1 taon, 2 taon, putang ina. Ang haba ng panahon na pwede mo enjoy yung pamilya mo, pwede mo enjoy yung buhay. Mga, di ba? Pero putang ina, hindi yun madali. Mga parang kailangan mo ng kundi lang doble, tripling kayod para lang talaga masapul mo yung ganun. Kasi ang daming kumbaga parang yung kalsada, puro warrior dyan eh. Ilan kayo dyan na lahat ganun ang goal. Pinakamagaling, yun ang tatagos. Di ba? Kaya nga wala ako dun eh. Mismo, puking ina. Kasi, kami kayo dyan. kalsada, maraming kalaban. Maliit lang yung pinto sa kalsada eh. Maliit lang yung daanan. Paano kayo magkakasya dyan lahat? Siyempre, isa-isa lang ang tagos dyan. Hindi kayo pwede lahat dyan. Dadaan tayo sa bubong ya. Mismo! Unahin na. Kung saan may yero, hindi ka nainitan. Ang ingay nga lang. Yun nga lang. Kada tapak mo, puta, may meron kang mga dinadaanan na na hindi ka naman nakakatapang ng iba, pero alam mo na, pag natapakan mo yun, parang maano mo sila, mabubulabog mo sila.
Ganon. Oh, Pero ganun. putang Ganun ina, alam na. mo yun, sureball na tuloy-tuloy yun. Ganun talaga. Putang bisa, putang. Pare, napaka-solid na ano yun. Na mga input, mga insight na nabigay mo sa akin. Ang ina, na ano rin ako na, oo nga no, parang hindi mo dapat ano, kumbaga parang kung may gusto kang masapul, hindi mo dapat ano hindi mo dapat isiping imposible kasi pag iniisip mo imposible, umpisa pa lang wala na, talo ka na. 'Di ba? Kumbaga parang oo nga no. Meron ka dapat track, meron ka dapat trail na dapat alam mo sa sarili mong pag hindi pa malapit, wag mong ipilit na magmadali kasi ano mapapagod ka, pusa mapapagod ka, magkakaroon ka ng sunod-sunod na pahinga na alam mong layo mo pa, pero lakad lang. Kumbaga parang chill ka lang sa dinano mo. Tangina. Wala ka bang mga parating na ano, wala ka bang mga palabas na tracks o Meron. Sa 31, may ilalabas ako sa katapusan na itong buwan na to. May maglalabas ako ng kanta. okay. Nag-explore din kasi talaga ako, tsaka iniintindi ko yung, alam mo, ito advantage ng pagiging mag-isa ko kasi. Okay. Wala akong ibang naririnig, wala akong ibang, pero pag mag-isa, kailangan, may acceptance ka talaga malala. Mhm. Wala ka, tanggalin mo yung pride tsaka ego mo, tatanggalin mo talaga siya kasi mag-isa ka na lang. Okay. Hindi mo na kailangan ng ego tsaka pride kasi wala ka namang ibang kasama, sarili mo lang. Mhm. Huwag mo nang pakitaan, huwag mo na awayin yan. Ngayon, ang nangyari, nasa exploring ako ng music sa point na ina-accept ko kung nasan akong posisyon ngayon. Okay. Hindi, yung Maxi Fresco, hindi na siya tulad nung Maxi Fresco dati. Kahit sa ang aspeto, sa ingay, sa fame, Okay. sa ganyan, sa yung presyo, yung alam mo yun, yung tunog. So, meron no, accept yun, inaccept ko yun. Ina-analyze ko kung bakit, ano meron, ano nangyari, anong ginawa ko, anong bla 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 bla. Marami ngayon, Have Abby, No Limit. Basta ang daming tunog ngayon eh. So, ayun, ganun siya. I-accept mo kasi hindi mo kaaway sarili mo, putangin na. Tulungan mo siya. Gago, baliw, may mali kang ginagawa. Tulungan mo siya. Yun, dinulungan ko lang siya. Maglalabas ako sa 31 kasi yan yung final form ng pag ano ko rin parang pagbuo ko sa sarili ko ba. So sa 31 yun yung lalabas na kanta. Okay, so sa music video na siya. Hindi audio lang muna. Audio lang, official audio. No. So, plug mo pare, yung yung channel mo dito. At puta ka na, automatic naman mas malaki yung subscriber mo sa akin. May bago lang yung channel natin. Pero yun nga, mga bro, sa lahat ng mga gustong mapakinggan yung mga tracks ni Maxi Fresco, ano yun lang siya, i-subscribe mo sa channel niya. Bro, latag mo yan. Pwede naman natin yan Okay. Wala naman akong pake kung magsasubscribe kayo eh. Kala kayo sa buhay nyo, Maxi Fresco, sa lahat ng platform, okay nang mahanap nyo, poser, mahanap nyo, wala akong pakialam. Yeah, po. Ganun lang. Makikita nyo ako kahit saan, hindi ka mag-subscribe, wala akong pakialam sa'yo. Yo, putang ina, puta. Ang kagandahan lang kasi diyan, puta, para hindi na tayo mag-expect eh. Diba? Para parang magustuhan mo. Sige. Ang ina nyo. Makinig kayo kung gusto nyo makinig. Kung ayaw nyo. Basta, ang alam ko lang sa sarili ko, maririnig nyo ako kahit saan. Yun, tama. Ayun ang magandang mindset. Putang ina. Ayaw nyo man pakinggan itong sineshare ko, pero puking ina, dadating sa puntong paghinto mo dyan sa harap ng binibilang mong tindahan, tumutugtog yung kanta ko. Ay, isipin mo, hindi ka nakasubscribe, pero sinasound trip mo. Mismo. Wala akong pakialam. Ayun ang kagandahan dun. Baga parang, putang ina, ayaw mong i-accept yung katotohanan, pero ayun yung katotohanan talaga. Puta, maririnig mo ako kahit saan. Kahit hindi ka mag-subscribe sa akin, kahit nga hate mo ako eh. Parang tangina ya, kaya ko nga sadyain bukas viral ako eh. Kaya ko nga sadyain yun eh. Pero yung mga binalalabas ko nakaraan, nag-experiment lang kami sa marketing side nung social media sa totoo lang eh, kung paano try nga natin magsadya na ayun, na-effect siya. Tapos pag-aralan namin kung anong impact sa image, anong kamalian na pwedeng mangyari, di ba?
Kasi gusto ko hindi na ako mag-rap soon eh. Gusto ko nasa likod na lang ako ng mga artist. Kaya Okay. inaaral ko talaga yung mga ganun. Wala akong pakialam. Gawin nyo lahat ng gusto nyo gawin sa natural na paraan kasi magbe-benepisyo ako dun. Okay. Bari, natural kang nag-subscribe. Tangina, may data ako kung bakit. Hindi dahil sa sinabi ko. Okay, So, sige. magagamit mo. Bale, ang inaaral mo ngayon talaga is back-end ng music. Kinda, ganun. Parang Oh, ganun. hindi more Wala on akong pakialam. performing, hindi ano, more on business side, more on kung paano siya buuhin. Hindi, parang 50-50 siya kasi kailangan may resibo ako eh. Bago ako dumating sa point na yun, kailangan may resibo ako na nagpo-perform talaga ako malupit. Okay. So, kailangan mo ng So, portfolio. hindi ko rin siya. O, kailangan ko ng portfolio soon. Kunwari, si storytelling. Pag tinuruan kita ng storytelling, hindi ka ba maniniwala kung baga, di ba? Kasi may resibo ako eh. Mismo. So, ganun lang. Ganun lang ginagawa ko ngayon. More on resibo para pag dumating ako sa point, pinakagusto ko na talaga, kaya mo ba? Tangina mo, sampalin kita ng, ginawa ko na dati. Mismo. So, yun, wala talaga akong pake kung ano man mangyari. Tangina, sobrang solid nun, puta. Ang ano ko lang, kumbaga parang, ang kinabibiliban ko lang, men, puta, ngayong kasi karamihan, sa ganyang status, ang iniisip, kumbaga parang ang takbo sa isip, fame, paano magpapaputok ng kumbaga parang anong sunod na tracks, anong sunod na mga galawan ang gagawin. Pero ikaw pre, ang inaaral mo kung paano na lumikod di ba? Kung paano na kasi yung sinabi mo na yan, na kung paano ganyan, which is part naman kasi talaga ng artist yan na kailangan may ganun. So, kasama rin yun, inaaral ko rin yun, pero ganun siya. Total lupit, men. Okay nagugulat ako sa sa iba yung way mo para mag-explore kasi may mga kanya-kanya naman tayong way para mag-explore pero yung sa'yo medyo nakakagulat lang na puta meron palang nag-exist pala yung ganun talaga na Dahil na nagpo-produce na ako ng beat eh. Puta na ganun nasa harap ko ngayon oo nga Apple puta na diba, inaaral ko talaga siya. Pero one at a time kasi pangit din pag sabay-sabay. Kunwari yung mixing, nakuha ko na yung basic niya, paano yung compressor, EQ ngayon okay na, kapa ako na. Inaaral ko ngayon mag-mix ng R&B. Alright. Dahil may mga ganun. So yun, ganun lang ginagawa ko ngayon. Studio araw-araw talaga. Bro, i-connect kita sa isang tropa ko bro na ewan ko kung kilala mo siya, si Jess. Ayun na nagmi-mix ng mga tracks namin at isa sa mga solid yon. Promise. Pag bira ako magrekomenda pero pag yon na kasama mo worth it. Marami kang madadampot sa kanya. Marami kang matutunan sa kanya. Isa siya sa mga naging tropang dikit ko nung mga panahong wala pa ako, alam mo yun na hindi pa ako sobrang kilala, nasa flip top na ako pero yun pinagkatiwalaan niya ako na sige pag may mga tracks ka dito ka sa akin ganyan hanggang sa paunti-unti talagang nag-aaral talaga siya, inaral niya yung yung mixing side kahit hindi na siya kumbaga parang hindi na siya yung matuto ng sobrang ganda ng boses, sobrang gandang track, inaral niya yung mixing side. Putang ina, humusay, lumupit kung sino-sino na kumukontak sa kanya kahit pero nag-start din talaga ako yung kwento na yan yung kwento naman ng pag-aaral ko ng mixing dahil marami may ayaw sa akin marami may ayaw sa akin at ayoko isipin kung bakit ayaw nila sa akin kasi wala, ganito talaga kumbaga ganun ba, diba? So ang ginawa ko, hindi kailangan ko mag-aaral mag-mix putangin ng yan, walang gusto mag-mix nung kanta ko hindi naman sa wala, pero basta. Yung mga parang pinag-aatiwala mo, hindi na ganun, para something na, pero hindi siya tampo, hindi siya sama sa kalooban. Part ng business side talaga, may ganun talaga eh. Hindi ka marketable sa side nila eh. May mga ganun eh. May mga ganun na which is kumbaga parang hindi tayo magpo-profit diyan sa mo na yan, wag mo na yan. Siguro something na hindi talaga kami mag-connect. Lalo na tayo okay nawakan ako sa
Mismo. Kasi, punta kahit sino sa Eh, atin. di ba, ngayon, hindi naman masama na nanghahawak sa leeg yung iba or what. Hindi naman masama, ganun talaga. Pero bilang individual lang rin siguro, hindi ko lang siya trip. Okay. Hindi masama yun, nag-guide yun sila, nagtuturo yun sila, di ba? Hindi ko lang siya trip. Para Okay. lang sa panlasa. Kumbaga parang hindi magbabanggaan yung mga ano nyo. Yung mga ano. Magkaibang Oo. banggaan ng internet. Solid po na. So, ayun, kumbaga parang kung sakasakali na ano na ayun nga, mag-click lahat ng mga inaaral mo ngayon, ayun talaga back-end na talaga yung pupukusan mo para hindi ka na magra-rap. Kumbaga parang hindi mo na nakikita, 5 years or 7 years, 10 years, hindi mo na nakikita yung sarili mo na nagpe-perform sa stage, mga ganyan. Ano yan, kung makikita mo lang kasi yung mga artist na nakapaligid sa akin, hindi naman ako sa nagbubuhat ng bangko. Una sa lahat, recorded, live to, hindi ako magsasabi ng kabulshitan dito dahil maririnig to ng taong nasa paligid ko. Ay na lahat yun nga, kung hindi pumera, tayo ng lala nung nangyayari sa karir. Yung style kung paano nila na-unlock yung mga authenticity nila sa sarili nila, unlock nila yun dahil sa kung paano ko sila hinuhubog ba. Hindi ako nagbubuhat ng bangko ha. Sinasabi ko yun dahil may experience ako dyan. Okay. From Crazy Night at kung paano ako nag-flop, nakita ko kung bakit, inaaral ko kung bakit, inaccept ko kung bakit, at ngayon ma-apply ko yun sa iba. Okay. Dahil parang redemption pag i-apply ko sa sarili ko at babawiin ko, parang may kailangan pa akong patunayan eh. Ngayon, dahil nagkaamali ako doon, kinolek ko yung data na yun, kinolek ko yung mistakes na yun, tinaboy ko sa paligid ko. Gago, ganyan ginawa ko dati. Diyan ako bumagsak. So, wag mong gawin yan. Ganon. No? Diyan ako nag-flop, diyan ako na ganyan, diyan ako na gano'n, bla bla bla. Tapos, kanina lang, bago ka tumawag, galing dito si Axel. Yan, binanggit ko lang, Hindi ko kabulsitan. Shoutout kay Axel, puking ina, isa rin sa mga masipag na tropa. Ngayon, na-unlock kaming isang site niya. Diba kasi parang sabi ko sa kanya, ano ba gusto mo tagasin? Reggae o hip-hop? Reggae ba? O, hindi naman reggae, ba't tunog reggae ka? Ngayon, kailangan mo magtunog reggae na hindi ka reggae. Kasi yun talaga siya eh. Meron kaming iba't ibang pinag-usapan sa kung paano niya i-execute yung style and shit. Since malaking tao siya, wide siya, kita-kita sa stage. So may bagay kung paano siya mag-perform at kung paano siya dapat kumanta. Okay. Sa sarili niya pa rin paraan. Kung bakit tinulungan ko lang siya ma-unlock yun. Galing. Yun yung mga nangyari ngayon. Kaya nasa backend talaga ako. Mostly, nasa backend ako ng mga bagong artists ngayon na nakikita ko rin na para sa akin, tayo na malaki talaga potential niya. Sa sarili kong pananaw, kaya pwedeng sabihin nyo rin na mali ako. Mismo. Pero nagtitiwala lang rin sa akin yung mga yun eh. Di ba? Nagtiwala lang rin ako sa kanila. Di ba? Kumbaga, hindi naman natin alam. Kumbaga parang... Hindi natin alam yung tama o mali ba yung pananaw ko. Pero sa pagkakaalam ko, mali yung ginawa ko nung ginagawa mo yan, ginawa ko yan. Wala namang kumbaga parang yung ano naman na yun, yung kumbaga yung suggestion naman na yun o yung opinion naman na yun, eh hindi naman para mapasama yung artist eh. Kumbaga parang yun nga yung dahilan. Minsan nga may dahil sa opinion ko na yun na disagree ka, pero may naisip tuloy siyang iba. Okay, mas gumanda, mas napaganda. Oy, ayos yun, putang ina. Solid doon pare. So tanginan, ang ano mo, ang lawak mo rin pala sa ano, sa mundo ng ano, no. Pero tanga, sobrang solid na itong pag-usap natin pare. Kasi marami tayong ano eh, kumbaga parang marami tayong video call na ano na puro kagaguhan lang ang pinag-uusapan natin eh. Ikaw pa lang ang sa akin na nagsalita talaga ako ng pinakatotoong ako na walang image. Kaya nga eh, putang ina, na ano ko eh. O yan, kahit yung mga yung mga nakapalo-palo sa akin yan, hindi alam na dito ako yan. Tangina, solid doon pare. Putang na, saludo ko doon sa putang ina. Alam mo pare, gustong-gusto ko laging umupo sa harap ng mga taong alam kong meron akong matututunan. Lahat ng hindi lahat ng mga sinabi mo ngayon alam ko eh. Kumbaga parang ang dami mo sinabi kanina na ngayon ko lang na-absorb. Kumbaga parang puta, oo nga no. Pero syempre dahil ano pa rin to, recorded pa rin to. Hindi ko pwedeng kumbaga parang ano, kumbaga, pero natakbo sa isip mo may mga disagreement at agreement ka. Meron.
nabubuo ka na something. Ganyan yung ginagawa ko sa mga artist ko kung paano Mismo, kita out. putang inang lupit. Yun yung ano, yun yung real talk talaga Lahat, na parang pero may naisip kang gusto mong gawin bigla. mismo. Mismo dahil sa usapan natin na to. Puta kaya ayun yun, bakit parang naano rin ako parang putang ina, ang lawak mo rin pala talaga no, puki na. Kasi Ginagawa ha? ang ginagawa ko sa kung paano kita kinakausap ngayon. Ganun sa mga artist. Sa mga artist. Okay, putang ina, solid. Bro, Maxi Fresco, puking ina. Sa lahat ng mga tawag dito, mga nag-uumpisa na mga artist, yung craft o yung art na ginagawa nyo, ano yan, kumbaga parang kung wala man sumuporta diyan, ano yun yan, dahil art nyo yan eh. Kumbaga parang kayong nag-ano diyan, kayo ang gumuhit niyan. Kung sakaling hindi man suportahan o yung ang importante diyan, magpatong-patong. Dalawang stage kasi ang isa sa naobserbahan ko habang tumatagal yung panahon sa isang artist, dalawang stage kasi nangyayari. Una, start ka ng walang business side, fashion, art, gusto mo lang mag-express, gusto mo lang mag-music. Darating ang panahon, may mga bayarin ka na, may mga kung ano-ano ka napapasok na yung business side, nandun lahat ng emotion. Kasi pag hindi gumana yung isang kanta mo doon, pag nasa business side ka na, walang kikitain, walang ganito, walang ganyan, di ba? Pero sa yung first stage, art lang talaga. Kaya nga may mga tao na ma-handle ng business side ng music mo. Kasi nagsimula ka namang walang business side eh. Mismo. Nagsimula kang walang ganyan, hindi mo inisip yung pera nung panahon na yun. Pero habang tumatagal, tangina, ba't ganun? Kailangan ko na palang kumita. Yung ibang artist na matanda, tumigil dun dahil wala na silang kinikita, hindi na tuloy sila nag-rap ngayon. Madami. Kaya ayun nga. Yun talaga yun. Sa mga bago talagang gumagawa, yung art pa rin, kailangan yung mapadami yan ng mapadami. Kasi once na dumating kayo sa punto na, hanapin nyo na yung ROI ng mga ginawa nyo, mismo. Marami kayong pwedeng ilatag. Kumbaga parang, hindi kasi one hit, hindi kasi kumbaga parang, ang 10 kanta, hindi pa pwedeng kumbaga parang, hindi ka mag-expect na may magkiklik eh. So, kailangan mo dyan ng marami para at least more entries, more chances of winning. Ngayon, pag nasa pool mo yun, doon ka na mag-focus. Doon mo na aralin kung paano susundan. Pero pinakamaigi nun talaga is yung marami kang bala, marami kang imbak. Ayun ang pinaka nakikita ko na na pupwede mong gawin para ma-maintain kung ano man yung nakuha mo nung sumabog ka. So, ayun. May nakausap kasi ako, bro. May nakausap ako na egoy. Tangina, ang dami niyang alam sa sa back end ng music, tol. Sobrang dami niyang alam, ang dami niyang in-explain sa akin ng iba't ibang klase nun. Siyempre, tayo, ang ginawa natin pagka nag-record ka ng kanta, upload mo sa YouTube, upload mo sa Spotify, yun na yun. Ngayon na yun. Puta nung nakausap ko siya, puta nagmukha akong tanga, nagmukha akong gago, bobo na. Pinaliwanag niya sa akin, makinig ka, bakit may mga label? Bakit may mga label na handang magbayad sa artist kung hindi yan, kung walang pera diyan. Yun ang sinabi niya sa akin. Tapos nung in-explain niya na lahat na kahit sa isang kanta lang, isa lang. Sabi ko, paano kung hindi kumita yun? Yun nga yung dahilan eh. Kasi, yun agad iniisip mo. Pero kung i-explain niya lahat, tanginan lupit pare, mula sa beat, mula sa kanta, mula sa yung mga, meron pa siya sinabi sa akin, yung Audio Magic. Yung Audio Magic, ang ganda rin ng, kumbaga parang benefit para sa artist. Pero kawawa, yung mga kukuha dun sa artist. Kunyari, for example, ikaw pare, na-register ng maayos yung kanta mo. Kasi ako, sigurado ako yung kanta mo, hindi mo alam na hindi mo na-register ng maayos yun. Ngayon, kunyari ganito, bibigay ito example, isang example yung Audio Magic, pati yung BMI. Yun, yung dalawang in-explain niya sa akin. Yung Audio Magic, pare, yan yung high-end AI na
iaano yung buong yung buong global internet, lahat kung saan nagpe-play yung mga track mo. May ganun tayo sa Pilipinas. Alamin yan. Ngayon, pagka nalaman niya yan, ipapasa niya ngayon yung data kay BMI. Ngayon, si BMI based sa sa US. Egoy nga siya marami siyang connect. Si BMI, ngayon si 'di ba, si Audio Magic, nalaman na, puta, pinerform pala ni Maxi Fresco yung kantang ganito, Crazy Night sa sa may QC. Ito yung TF niya, ganyan. Men, si BMI, after 3 months, na-confirm, nakinanta mo yun doon, o kaya tumugtog sa unsan, pupuntahan ni BMI yun, pare. Sisingilin yun na ito dapat ang TF mo, ganyan. Another pera na naman yun. Isa pa lang yun isa pa lang yun sa mga backend na pinaliwanag niya sa akin, pre, nagbuha talaga ang tanga. Ang dami niya sinabi. Tapos yung beat, pati yung track, magkahiwalay niyang diniregister. Ang galing, pare, puking ina. Sobrang galing. Sabi ko, putang ina, ganito pa lang nito. Sabi niya sa akin, pinaliwanag niya sa akin, magaling ka mag-rap. Ganun, sa English Magaling ka mag-rap. Magaling kang bumatil, magaling kang ganyan. Ngayon, anong alam mo para pagkakitaan yung mga talent mo? Wala kang alam. Kaya tayo pinagtagpo ngayon dito para maipaliwanag ko sa'yo kung anong pera meron dyan sa ginagawa mo. Ganun siya. Sabi niya, aminado ako, pag nag-rap tayong dalawa, hindi ako obra sa'yo. Pero pag usapang backend na ng music, putang ina, kahit sinong iharap mo sa akin na Pinoy, papaliwanag ko sa inyo na itong mundo nyo, itong bayan nyo is kumbaga parang bayan ng survival, hindi prosperity. Lahat dito ginagawa yan para mag-survive. Kaya para sa simpleng 3,000, ipagpapalit mo yung truck mo sa 3,000. Maniwala ka sa akin dahil alam mong hindi sisikat yan. Pero hindi mo alam magkano kikitain ko dyan. Ganon niya ako kinausap, putang ina, sabi ko, shit. Ang talino na nga ito. So, doon ako nagkaroon ng parang okay, sige, tatry ko. Parang mag-boom o hindi. Ganun tayo sa Pilipinas, yung Philcap yata tawag din Philcap. Pero kumbaga parang yung mga in-explain niya sa akin, applicable siya kahit dito kahit saan yun, globally, sa mga sobrang solid. Sa 7-Eleven, may mga ganung type shit. Tangina. 7-Eleven. Galing nung sa kanya na yung mga yun yung mga business side na kailangan malaman ng mga artist. Kaya nga nung eto, yung pag-uusap natin ngayon, may mga bago na naman akong na-adapt sa sarili ko. Lang malagi, kumbaga parang walang tigil na na learning. Kailangan mo lang din talaga walang tigil, tangina. Aral lang ng aral. Yung ginagawa ko, araw-aral, puta, nababaliw na nga ako pero tangina. Pero pagkabakante tayo, kuyari, siguro, gawa tayo, pre, pero kung mapagbibigyan mo yung vibe na trip ko, gawa tayo. Tangina, sige, bababay kita dyan, kung sasali. Layo na kasi, nasa nasa Cavite na ako, tol. Malapit lang. Kaya yan, sige, mga siguro, pagkatapos ng Flip Top event ngayong magbe-birthday na ako ngayon, pero sige, tuloy natin yan. Mga 22 or 23 ganyan onwards bago mag 26, mga ganon. Siguro tatambayan kita diyan ng isang buong magdamag, pare. Ano natin yan, bubuuin natin yan. Kaya may ibibigay akong isang tip. Alin? Mga artist kasi may manonood nito eh. Okay. Isa lang to Kumbaga, try nyo lang sa mga nakikinig na artist dyan. Try nyo lang, tangina. Ewan ko, mapapa-PM ka talaga. Okay. Kunwari, ang kanta mo, buka mo yung intro niyan, mga 10 seconds lang. Kaya ng kung ano, 10 seconds lang, chorus na agad o kaya verse na agad. Tapos, yung first line mo, iisipan mo talaga siya to the point na kahit wag mo na pag-isipan yung next. Kasi yung first line mo, pag-isipan mo talaga siya. Okay. Nakaka-hook, ano bang gusto mo? Maging masaya ba yung pakiramdam ng tao? Malungkot, issue, controversy, o kung ano man yan. Kasi yung first line na yun, subukan mo, madiin agad.
Tapos next line, bahala ka na. Okay. Upload ka ng reels ng ganun, tayo na sa mga bagong artist. Subukan mo lang, try tayo na. Ilang beses ko na ginawa yung para kayong mga tangang ulul na bash ng bash at ano, gago ba, ina-experimentohan ko kayong lahat. Pera ang nangyari sa akin sa reels. Ngayon, ayun yun, first line, pag-isipan nyo talagang ano talaga yung sasabihin mong, alam mo yung parang naglalakad ka sa kalsada, tapos may narinig ka, may sunog! Tapos mapapalingon ka. Alam mo yung ganung epekto na sa unang first line pa lang, ano agad, hahablutin na agad yung ano mo, attention mo. Galing ka lang sumubo, pero di ganda. Nakita mo larawan mo sa Telegram. First line pa lang yung tayo na sinong di nakakaalam ng Telegram. Sinong ano, di ba, type shit. Parang, nantot naman kita. May mga ganun akong kanta eh. Type, hindi talaga siya parang sa kung paano ako gumawa ng kanta. Totoo lang, experiment talaga sa marketing side yun. Kasi kailangan namin paulit-ulit gawin eh. Kung paulit-ulit effective, hindi putang ina, tamang andun yung ano, andun yung parang ayun yung maggagawa talaga ng ano. Ay naman wak, clown, bastos o nagpapatawa. Pero yung first line mo na, first line pa lang, idiin mo na. Mismo. Kung apak, agad, bukang ina yan. Okay yun ha, okay yun ha, okay na. Tapos i-reels mo, puta first line pa lang ha, dapat madiin ha. Reels mo, pag di nag-viral yan, tangina mo. Ewan ko lang. Kaya, sabi ko lang siya kasi inaaral ko yun sa mga bakin-bakin kung paano ako magma-market soon. Alright. Ano ko, is na ano, yun. So, inaaral, ba't ayaw mo pagandaan first line? Outro nga, pinagandaan. No, mismo. Pero, maganda. Ano siya, effective siya kasi ako sa proseso ko magsulat, ano eh, parang hindi ko rin sinusubukan yung ganun. Baga parang, lagi kong inaano kung dapat maganda ano siya pakinggan, no? Kung ano yung tema, sasako sa ano, ganun ko siya dinadali. Pero, sige, putang na, mukhang ano yun eh, mukhang effective, testing natin yan. Central C, sample dyan, my bitch is homophobic. My bitch is, yung gano'n, my bitch is gay. Putay na, first line niya pa lang, buta sino hindi mapapaano eh. Baga, lahat ng artist na ito ngayon, pakinggan nyo yung mga first line. Tingnan nyo gaano kadiin, okay ng ina. At ng first line ng mga kanta pagtapos na ito, tignan mo yung mga first line nila, tapos mga next parang ang gaan na. Mismo. Puta na, oo nga, no? Tapos uso din yung ano, catchy. Talagang, ano, kumbaga parang mabilis tumatak sa isip. Hindi na mahirapan mag-memorya. Artist eh. Dami ng artist. Tangina, ganit. Kaya nabuo yung formula sa isip ko na yan. Kasi sa sobrang dami ng artist, isang swipe ka na lang. May viral ka ngayon. Tangina, isang swipe ko lang ng reels. Pag may lumabas na ad sa reels ko, ayoko na tapusin eh. Paano tapusin yung video tayo na may ad sa buta corny. Diba? So, yung first line mo, pag hook agad, pak! Ano mo, hindi kita yung sa swipe, papainggang baliw tong hype na to. Yun siya kasi, isang swipe ka na lang sa social media. Sikat ka ngayon, bukas may bago na naman. Tama. Ganoon na lang yun. May clip, pasensya lang generation ngayon, may clip pasensya nila. Kaya nga ang nauso din yung ano eh, yung madaling, catchy na na hook eh. Madaling memorya. Kung sinabi ko kaninang 10 seconds intro, nasa statistics talaga yon sa Spotify, mostly mga nagba-viral doon. Hindi na ganun kahaba yung intro. Okay, mabilis na lang. Pwede naman mahaba yung intro, pero may vocal mo na agad, kahit mag-humming ka lang o o kung ano man. Basta rinig agad yung artist. Tayo na sa ikli ng pasensya ng mga tao na nakikinig ngayon, yung sa dami nila napapakinggang maganda, wala nang pakialam sa iyo mga yan. Putay na, tagal mo mag-rap. Mismo, putang na, totohanan lang eh, no? Pagka booking ka. Parang sino ko ba? Tangin mo, makikinig na lang ako ng pinapakinggan ko. Kaya kailangan ma-hook mo agad. Mismo. Putang na, ganda. Wise words, man. Puking ina, solid putana. Oo nga, no? Hookin mo agad. Kasi pwede sa pakagad, pang, putang ina, parang matawa mo. 4 lines na sinasabi mo sa kanta mo, tayo, libo na nagsabi niyan, putang ina. Libo na putang mo, cream, flash everything around it. Tangina mo, ang dami na nagsabi. Lahat ang dami. Hindi ko hate yung lyrics, pero ito yung reality na lahat tayo, hindi lahat ng lyrics natin ang dami na nagsabi niyan. Mismo. Putang ina. Artist, yung sinabi mo, ang dami na nagsabi niyan. Hindi lang sila narinig.
Kunin mo para ikaw yung marinig. Daming sumisigaw, pang maririnig. At sumisigaw, para sa pagbabago. Dahil lahat yun naririnig, lahat yun nasasabi mo na. Pero subukan mo umakyat sa billboard, magsigaw ka para sa pagbabago. Tingin mo ba hindi yun mapapatingala sa'yo? Pare-parehas lang naman kayo ng sinisigaw Tama. Putang ina, lupit, puking ina. Ladies and gentlemen, Maxi Fresco, puking ina, di ba? So, ayun, men, siguro, ewan ko pero pag narinig ka ng ibang artist dito, na ayan ang mga pinagpapaliwanag mo, puta men, maraming pwedeng magbago na na point of view. Kasi ako, tangina, tingin sa akin kupal, tingin sa akin puro siraulo, tingin sa akin puro kagaguhan lang ang pinaggagawa ko men. Pero may mga ilan akong interview na may mga podcast akong nilatagan na yung mga insight na inano ko doon men, ang dami may mga nag-a-agree na nagbago yung pananaw nila. So puta ka na, sabi ko, minsan nagiging totoo ka na, kumbaga hindi mo na ginaganapan yung kumbaga yung imahe mo, pag nandito ka na sa pagiging totoo mo, doon nila na-appreciate pala minsan kung ano yung talaga mismo. Kaya ano na kasi ako nakatali kasi ako sa imahe ko na yun dati kasi yun yung lifestyle ko No. Yung mga storytelling ko, kantutan, mga ganyan bla bla bla. Kasi nandun ako ngayon hindi na nga ako doon. Alam naman kung pipilitin ko sarili kong ganun pa rin image ko, tayo na parang tanga, wala nga ako doon. Nandito ako sa studio, putangin na, pinapalaki ko yung mga anak ko. Gusto kong gumawa ng pera, wala ako sa alsada, di ako nagdodroga, di ako kumakantot, di ako nagiinom. Ganun pa rin ako. Ganun pa rin yung kanta ko, hindi. Kaya mapapansin nyo, di ba, ang layo na sa dati. Kasi nga, malayo na ako sa dati. Mismo. Putangin na. Pakatotoo, sabi mo nga. Pero ganun pa rin yung imahe na yun kasi hindi na ako. Tangin na, ang bisa nun bro. Kumbaga parang, doon lang din na-realize puta parang, tangin na, oo nga Pero puta yung nagmamaangas ako sa sa battle, puta parang, dami sabi, di naman bagay, ganyan Well, kupal yun puro kakatarantado lang alam yan Pero nung nagpa-natural na ako na, ito, parang, naghumakasli na ako, parang late ko na nakuha yung mga price ng mga pinaghirapan ko. So, late na talaga. Kumbaga parang, minsan na pa ako kumbaga nakampante o nakumpiyansa pa ako sa hustling na akala ko noon na okay. Pero, kung di ako nakulong pare, puta, hindi ako kumbaga parang, hindi ako sa daanan na na alam mong dapat ito ka lang kumbaga parang hindi ka na nagbabrush out sa kung saan. So ayun yun yung kagandahan sa sa pagiging natural pare, kumbaga parang na siya na maraming mga reaction o mga opinion na lalabas na pwede mong pagbasihan sa kung ano yung ginagawa mo. Kasi minsan pag may ginagawa ka, puta parang hindi ka nakatingin sa salamin hindi mo napapansin na tama ba to? Kumbaga parang okay ba tong ginagawa ko? Maayos ba tong na to? Pero pag may mga opinion na, andyan na, doon mo malalaman na, shit, tangina, eto pala, tama pala ginagawa ko. So mas totoo. Kailangan maging totoo talaga. Tangina, dumating ako sa point na to, kasi ito yung sinasabi kong maraming akong emotional battle na pinagdaanan talaga. Kasi una, dumating ako sa sobrang rock bottom After crazy night na to sa mga hindi nakakaalam, dumating ako sa point na tumira talaga ako sa Riles. Okay. Sir lang yata. So, ang nangyari, susulat ako ng kanta pa rin, syempre. Susulat ka, nakatira, big bag, big cash, blah blah, maraming pera nasa rock. Pero nasa rock bottom ako that time. Tapos, doon ko na-realize, tanginan to. Sinilip ko sarili ko, puta sinasabi ko yung tangina na sarili ako ngayon. Baga, yung personal ko lang ba na POV, bakit sinasabi to, hindi na ako totoo. Hindi gutom yung pagkasabi ko, sinasabi ko marami akong pera sa rap ng mga panahon yun. Kanyari, doon ko na na-realize na tangina fuck image, hindi masaya. Okay. Bukod sa hindi siya masaya, puking ina, pinaglolo ko mo yung sarili mo. Tama. Putang ina. Ang nun. Tapos, nilabas ko na yung pinaka ko kasi natatakot ako dati. Kung paano mo ako kinakausap ngayon, kung paano ako nakikipag-usap ngayon.
sa pamamaraan ng pakikipag-usap ko, natatakot ako dati magsalita ng ganito dahil sa kung ano sasabihin ng iba. Pero nung nakita ko na ito talaga yung totoong ako eh, hindi na ako natatakot. At ano sabihin, kingin mo, eto ako eh. Mas matatakot ako pag sabi ka ng hindi totoo tungkol sa akin. Oo, kasi puta, doon ka maliligaw eh. Kasi yun yung pwede mo maging preference sa mga susunod mong hakbang. Nagre-react pa ako, tangina mo, gawa-gawa ka, gago. Pero kung ako ngayon, wala akong pake talaga, putangina mo. Baliw ka na. Pero putang ina, napakagandang ano nun, pre, napakagandang insights nun. Kasi ako mismo, inayayahan kita dito pero puta, ang dami ko nadampot. Totoo lang, pre, real shit. Kumbaga parang, alam mo yun, hindi kasi lahat tayo alam natin kung ano yung mga bagay-bagay. Merong mga experiences sa iba na pwede natin madampot. Kaya putang ina, pare, salamat. Napagbigyan mo ako dito. Salamat yata, inang yan. Oo, putang ina. Ayun, kumbaga sa 31, ayun lang yung ano, yung kumbaga track lang na palabas, wala kang mga gig o ano, iba pang mga ano, upcoming ano. Alam ko lang, tinanggap ko tong interview na to kasi isa to sa pamamaraan kung paano ako lalabas ngayon at para nila ako makilala. Buhay na ina. Para makapagsalita at magot ako ng pangangamusta nila. Ito ako ngayon. I-share ko lang to, i-release ko lang to. Di hindi ako mukhang tanga na nagsalita lang sa video, di ba? Na mag-isa lang. Mismo. Sabihin ko, buking na. Mismo, puta na. So, ayun, bro, mga bro, Maxi Fresco, putang na, sobrang solid na input, insights ang ginawa sa atin. Putang na, maraming salamat sa lahat ng mga nakitambay pa rin. Putang na, tinambayan nyo talaga kami dito hanggang ngayon, ilang oras kami ha. Okay na. Solid. So, ayun, bro, maraming salamat sa pagbibigay ng oras sa akin. At di natin napansin, 2 oras tayo magkausap dito, puking ina. Ayun, bro, napaka-solid nun. Thank you. Sana matuloy natin yung game tayo. Mataks natin. Sige, bro. Yan yung magpakatotoo kayo. Yeah. Utangin na. Lang naman ang susi doon. Kailangan maging magpakatotoo. Kahit ako naman na dumating sa punto na ayokong malaman ng iba na putang ina, wala ako. Ayokong matignan ako na iba na wala ako. Pero oras na... Yun din pala yun niya. Yun din pala, hindi porket nagpapakatotoo kay papakita mo na yung mga gano'n. Yun naman, pipiliin mo lang. Mismo. Muna ipakita putahin. Mismo. Kailangan lang, tahimik ka lang. Kumbaga parang bahala sila kung anong umisip. So, ayun. Maraming salamat mga bro. Hanggang dito na lang to. Bro, thank you. Kita-kits tayo sa pagkataas na siguro before 22 onwards. Yan. Bababayin kita dyan, promise. Ingat. Ingat palagi. Bro. Salamat. Thank you.